tayo. At may interview na naman tayo sa malupit na MC. Siya ay si MC? MC Ivor. MC Ivor. MC Ivor. MC Ivor, unang kwento. Ilang taong ka nang nag-MC or matagal ka na ba o bago sa industry? I think bago pa lang kasi 2 years pa lang ako nag-MC. 2 years. Iba-ibang club ka na ba galing kahit saan? Yan, mga club sa Novaliches, sa Auxiliary, yan talaga yung residency. Yan ako natuto at nagsimula. MC Pain. Then, yan, napunta na ako sa Eastside, sa Rizal. Then, sa Pobla. Yan yung mga usually na location ng mga gigs. Malapunta ako na gigs. Marami na bukod sa pag-MC, may iba ka bang ginagawa? Yes, I'm a IT professional. And IT professional ako sa isa condo. But before, isa ako IT sa bank. Pero ngayon, sabay sila, nag-IT ka o nag-IT? Yes. Musiko na pala. Kasi marami lang yung pangangailangan. Bukod sa pag-MC na ito, mga work sa Musiko, sa Makati, ano pa yung nagiging problema minsan pag nag-MC ka tapos may nangyari na rin ba? Yun, usually hindi naman maiiwasan yun sa mga clubs yung mga away-away, lalo na mga customer. Pero as an MC, pinaka-struggle lang minsan talaga is yung pag nabubunot yung mga saksakan ng mga controllers, yun doon na pumapasok yung trabaho namin mga MC. Kailangan stay ka lang sa magiging palmo para at least masalubong mo naman yung kailangan sa loob. Pinunod lang awak ko lang, kapag ano ba ibig sabihin na MC mo? Ano ba ginagawa talaga? Para alam mo naman ano Yun yung MC o Master of Ceremonies or mas tinatawag sa mga club na high. So, kami yung nagsasabi ng mga spiel para ma-hype yung mga tao, na-entertain them. So, ang pinaka-common talaga dapat na meron ang etiquette ng isang MC is yung kailangan mo kumunik sa crowd. Siyempre, nandito sila para mag-enjoy, para so, doon na po ang passion ng trabaho. yun, mga kaibigan. Yun yung MC, hindi sila yung sigaw ng sigaw lang nakakala nyo. Wala lang. Meron silang ginagawa sa mga, lalo sa mga DJ. Yes. Kailangan mo rin kumalag sa DJ. Kailangan mo ng perfect timing, kung saan ka papasok, hindi yung kailangan mabagal yung magkasisigaw. Kailangan nasa timing naman. Always, kailangan nasa composure naman. And confident ka kung ano man yung sinasabi mo. Ito ba? Halimbawa, bago ka pa lang sa isang bar, hindi mo kilala yung DJ, ano yung natitingan niya? Paano para magiging, di ba dahil tandem ka? So, ako kasi based on my experience, yung pinapakisamahan ko nga yung DJ, tinatanong ko kung may common interest kami. At least may connection kayong dalawa. Kasi pag wala kayong connection dalawa, parang madadamay na yung program. So, kailangan mo muna pakisamahan yung DJ. Siyempre, feel mo rin kung ano yung klaseng tutugan siya, kung ano genre may tinutugtog niya. So, yun, para at least alam mo, kailangan lang papasok o kailangan entrado sa mga kanta na binibigay mo. Dapat talaga, isa kayo mag-awal. Dapat isa talaga. Hindi magiging maganda kung hindi kayo magkakasama. Ito ba ito na, yung mga ibang mga MC, may pagkakaiba. Ikaw, may mga parang genre, may mga ano ba, o pare-pares na kayo. Dito pare-parehas lang. Depende lang kung paano na-handle yung may mga ibang sobrang energetic, may iba naman na sobrang smooth lang. So, depende na lang din yun. Kung tingin nila mas effective yun talaga yung style nila na the way paano sila magsalita sa mic. So, nasa sa kanila na yun. Pero, I think may pagkakaiba rin naman. The way na kung paano lang nila i-deliver yung mga skills nila. Depende sa kung ano yung pagkatao nito. Paano sa skill. Depende rin. So, para yung Hindi, pare na kita. Kayo mga ganitong mga event, Okay din, dahil yung mga nakakakonekta sa iba't ibang klaseng tao. So, nakakilala ka ng mga mas maraming friends, lalo na sa industry.
Advice lang. Okay, pag yun ha, huwag kayo magiging sa Tama. Bakit yung trabaho lang? Stay professional. tama lang. At last question, Tol. Meron ka ba lumapit sa'yo? Tapos, lasing siya. Tapos, parang gusto agawin yung mic. May time ba na nangyari? Nangyari na yun. Actually, lagi naman nangyayari yung mga ganun ba. Pero as a professional, kailangan mo lang din, kasi nga lasing yung tao, kailangan mo lang din maging malumanay sa pag-ibag-usap. Para sabihin mo na hindi yun yung kahit na pang-video. Kasi unang-una, hindi naman sila yung maapektuhan, hindi kami maapektuhan. Kasi magagalit din yung marriage mo sa iba kung binigay yung so kailangan mo lang din makipag-usap na malumanay. Pag sinamahan mo ng init ng ulo, wala, ikaw lang din lang sa huli masisilan. Kano makapapagay? Tama. Kailangan talaga mahaba pa. Nakinig na rin. Kaya ganun talaga. Kailangan mo lang din maging pasensyoso sa mga bagay-bagay. So, Tol, pinaalas, kung may mga gustong ma-import, maging MC, nakatulad yun, anong mapapalit sa akin? Yun, sa mga gusto mag-MC tulad na papapayo ko lang sa inyo is huwag yung madaliin lagi is nasa posisyon. Ano ka lang, pinig-pinig ka lang, talasan mo lang yung pandinig mo. At makinig ka lang lagi sa mga nauna. Narinig nyo mga idol, kung may plano kayo mag-MC, tuloy-tuloy nyo lang yan. Huwag kayo magpadali kasi darating dyan. So yun, mga kaibigan, ano ba yan? Hanggang dito na lang yung usapan namin ng mga kaibigan ko. Maraming salamat. Next time ulit. Salamat.